ってしまえばきっとこの夏は充実するの。 Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano ko na poly-verify yung aking GCash account nang wala akong sariling ID. Yes guys, pwede nating i-verify yung ating mga GCash account kung wala tayong sariling ID. Pwede tayong manghiram. Tapos guys, ganito yun. Kahapon guys, yung GCash ko ay gusto ko ma-poly verified kasi may laman siyang 300. Tapos gusto ko siyang i-transfer kung basta't gusto ko siyang i-transfer. Tapos hindi ako pwede mag-send money kasi hindi pa poly verified yung GCash account ko. Kaya ang ginawa ko, nanghiram ako ng driver license sa asawa ko. Tapos yun ang ginamit ko na ID para i-verify ko, i-poly verified ko yung aking GCash account. Pero guys, take note, kapag sa oras na nanghiram kayo ng ID, sa second step, yung selfie, dapat kung sino yung nasa ID, yun din ang magsi-selfie. Tapos guys, kung ano yung mga nakalagay dun sa ID, siya ding ipipill up mo dun sa third part. Bali guys, meron akong screen record. Kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa yun, panoorin nyo tong video to hanggang dulo. Pero bago yan, kung bago kayo dito sa YouTube channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button para ma-notify kayo once na may bago akong upload na video. Without further ado guys, let's go to the screen record para mapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa ang pag-poly verified sa aking GCash account. Let's go! Ayan guys, makikita mo yung GCash ko. Ayan, pag open mo, makikita mo, ayan sa taas ng sa baba, meron nakalagay na verify now. Ibig sabihin, hindi pa siya verify. Kaya pipindutin mo yung verify sa baba. Get verified. Tapos yun ang lalabas. You are basic user. Tapos, pindutin mo yung process. Tapos, choose your ID. O, choose ko yung driver license. And then, loading. Tapos, ayan, iti-take nyo yung picture. Pipicturean nyo yung harap ng ID. Ayan. Picture ko na. Tapos guys, dapat clear yung pagkaka-picture mo. Kaya dapat pinakaka-sure ko na walang aninong bali gabi kasi ngayon. Kaya ganyan. Tapos yan, nung i-send ko, uncleared photo ID. Kaya pag ganyan, make sure your photo ID is clear and readable. Kaya bali, i-retry natin. I-retake natin yung pagkuha sa picture. Ay, sa ID. Kasi hindi daw pwede at unreadable daw. Hindi siya mabasa. Ayan. Okay na. Ayan guys, nagkaigi na siya. Okay. Tapos for the second step, get ready to take a photo of yourself. So dito na yung sinasabi ko na dapat kung kanino yung ID, yun din ang magte-take ng photo. Siya magsi-selfie. Kaya dito sa part na to, yung asawa ko ay tinawag ko muna siya para siya na rin ang pipicturean ko para sa second step. And then yan, okay ko na kasi mag-take na siya ng selfie. Ayan guys, mabilis lang siya Basta't makita lang yung mukha nung nasa ID. As in, okay na agad siya. Tapos next is, pipill upan mo na yung mga information about sa yung sa nilalaman ng ID guys. Kung ano yung nilalaman ng ID, yun din dapat nailagay nyo. Tapos yung mga wala doon, yung mga personal information about doon sa may-ari ng ID, ay siyang ipipill up mo rin. And then, wait lang guys ha.
I-fill upan ko lang tong mga personal information. Tapos, video iba-blurred ko lang to guys. Kasi, di ba mga personal information to, ito ay for private lang dapat. Hindi dapat nalalaman ng ibang tao. Pasensya na. Kaya, iba-blurred ko lang muna ha. Sa pag-fill up guys, make sure na wala kayong malalaktawan. Kasi kapag may nalaktawan kayo dyan, hindi yun magpa-process to the last process. Hindi kayo makakapag fully verify. Kaya mag-e-error yan. Kaya dapat lahat ng blank talaga dyan ay fill upan nyo ng tamang impormasyon tungkol dun sa ID na ipapinasa nyo ang picture. Tapos dito guys, pipili kayo kung anong trabaho nyo o nung may-ari nung ID. Tapos ako guys, ang pinili ko ay yung pinakababa, others. Tapos yun, kapag others ang pinili nyo, meron pa siya dun sa sa baba ay please specify. Kaya ilinalagay ko mechanic kasi mechanic ko. Tapos, and then pindot mo na yung next. Tapos yun, okay na. Application submitted. Please allow us 24 hours to review. Yun guys, kinamagahan, nag-text na sa akin yung GCash. Ang sabi, congratulations, your account has been fully verified. Yun, verified na daw ang aking account. Yun, ito-tingnan natin, i-check natin. Punta tayo sa GCash. Ayan guys, tingnan natin. Ayan, view benefits na ang nakalagay. Kasi fully verified na. Check na siya hanggang fully verified. Nga pala guys, kapag yung ibang ID ang ginamit nyo, kung halimbawa yung ID ang ginamit nyo ay sa asawa nyo or kahit kanino, yung palang magiging GCash account nyo guys, kapag na fully verified na yun, kung kanino yung ID na ginamit nyo, ay yung pangalan niya ang lalabas na doon, hindi na yung pangalan nyo. Pero guys, okay lang naman yun kung sakali talagang kailangan nyo na makuha yung perang yun. Kasi ikaw naman ang nakakalam ng PIN nun, at saka number mo naman yun, tsaka account mo naman yun. Kaya kahit pangalan niya, hindi naman niya yun mapapaka-adman.